May 26, 2025. Lunes ng umaga at habang isinasagawa ang isang simpleng flag ceremony sa isang barangay sa Dasmariñas, Cavite ay tatlo ang binawian ng buhay. Kabilang na ang mismong kapitan at isang babaeng empleyado din ng barangay ang kritikal dahil sa pamamaril ng isang personahe. Sino ang salarin? Isang dating barangay tanod din sa lugar at kaya niya yon nagawa ay dahil sa sama ng loob dahil hindi siya nabigyan ng sahod at ang malala ay tinanggal pa siya sa serbisyo. Ito ang kwento ng isang sistemang binaliwala, ng hinanakit na hindi pinakinggan at ng isang galit na umabot sa sukdulan. Si Ariel Cristobal, 50 anyos at dating barangay tanod sa Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Kilalang tahimik, tapat at walang record ng kaguluhan. Ngunit noong Pebrero 2025 ay tinanggal siya sa kanyang tungkulin. Ayon sa barangay, ito ay dahil sa epekto ng kanyang kalusugan sapagkat siya ay may diabetes na naging dahilan upang mapadalas ang pagliban niya sa kanyang tungkulin. Dahil sa hindi na siya aktibo bilang isang barangay tanod ay hindi na rin siya binibigyan ng allowance. Hindi nga naglaon ay tuluyan ng tinanggal sa serbisyo si Ariel. Walang sapat na paliwanag ni walang seremonya ng pagkilala sa kanya at ang masakit ay hindi na ibinigay pa ang kanyang huling sahod. Para kay Ariel, hindi lang ito pagkawala ng kita kundi ito ay pagkawala ng dangal. May 26, 2025, alas 8 ng umaga ng Lunes at karaniwang araw para sa mga opisyal ng barangay Salitran 3. Isang flag ceremony ang isinasagawa, tanda ng paggalang sa watawat at simula ng isa na namang linggong paglilingkod. Sa puntong iyon ay naroon si Kapitan Raul Balios, mga kagawad, mga kawani at ilang miyembro ng Sangguniang Kabataan. Isang ritual na taon-taon nilang ginagawa. Subalit hindi inaasahan ng lahat na ang araw pala na ito ay may hindi inaasahang darating. Sa gitna kasi ng seremonya ay biglang dumating si Ariel. Suot ang pangkaraniwang damit, seryoso at batid nito na hindi na siya tanod pero dala pa rin niya ang bigat ng kanyang pagkakatanggal. Hindi nga nagtagal, habang nasa kalagitnaan na ng seremonya ay bigla itong bumunot ng baril at lumapit sa likuran ni Kapitan Raul Balios. Kasabay din nito ay ang sunod-sunod na putok ng baril. Unang tinamaan si Barangay Captain Raul Atarde Balios, 56 na taong gulang at sumunod si Kagawad Jose Lagones, 65 at pangatlong bumagsak si Kagawad Marvin Cañete na 54 na taong gulang. Lahat patay sa mismong harap ng opisina na dati niyang pinagsilbihan. Hindi pa doon nagtapos ang galit ni Ariel. Pumasok pa ito sa loob ng barangay hall at hinahanap niya ang barangay treasurer. Ayon sa naganap na investigasyon, siya ang pinaniniwala ang may kinalaman sa pagtigil ng allowance ni Ariel. Subalit hindi niya dito nakita ang hinahanap niya, sa halip ay nakita niya ang SK secretary na si Christine Joseph Bonus. Walang kasalanan, walang kinalaman sa issue. Ganun pa man ay pinaputokan pa rin niya ang SK secretary. Tinamaan ito pero hindi napuruhan kaya naman kaagad siyang naisugod sa hospital pero hanggang sa ngayon siya ay nasa critical pa rin na kondisyon. Pagkatapos ng pamamaril ay agad tumakas si Ariel. Kaagad nitong tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay pero sinundan siya ng mga alagad ng batas. Ganun pa man ay hindi na siya nanlaban pa bagkus ay naabutan na lamang nila itong wala ng buhay.
Si Ariel ay pinili na lamang ding bawian ng buhay ang sarili. Naisugod pa siya sa hospital pero idineklara na siya ay dead on arrival. Sa nangyaring insidente ay 4 ang natay, 1 ang sugatan at 1 barangay ang nabalot ng takot, tanong at trahedya. Ang tanong ng marami ay bakit? Paghihiganti? Pagkabigo? O kawalang hustisya? Hindi natin mapagtatanggol ang kanyang ginawa, ngunit kailangan din nating tanungin, ano ang naging papel ng sistema? Saan humingi ng tulong ang isang dating tanod na biglang nawalan ng trabaho at dignidad? May mga senyales ba ng babala na binaliwala? Ang Dasmariñas ay may sugat na kailangang paghilumin. Hindi lamang sa pamilya ng biktima, kundi pati na rin sa kabuuan ng pamahalaan ng barangay.